Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpapala ng Panginoon ngayong araw na ito, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon o ating kasama, online man o nasan mang lugar ngayong araw na ito. Naniniwala po ako na kung saan kasama po natin ang Panginoon, and where the presence of the Lord is, there is peace, there is freedom, there is joy. In the Holy Ghost, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pakikipisan ng banal na Espiritu at sa pag-ibig ng ating Ama, naniniwala po ako na kung saan ngayong araw na ito ay bubuhos ng pagpapala ang Panginoon, bubuhos ng biyaya ang ating Panginoon ngayong araw na ito. At naniniwala ko that the Lord already prepared our hearts today. Tayo po ngayon ay nasa last installment po ng ating brand new series ngayong buwan na ito ng July. And next week po may panibago tayong series. Ito po ay yung Ghost Stories. It is about the spirit of this world, yung mga demonic spirits and even the spirit of the Lord. Pag-uusapan natin dito, spiritual warfare din. Pag-uusapan natin ito, hindi lamang po ang tinatawag ang August na Ghost Month. Pero naniniwala po ako may something deeper na i-reveal sa atin ng Panginoon pagdating dito na kung saan very liberating, magpapalaya sa atin. Very eye-opening ito, magbubukas ng ating mga mata patungkol sa spiritual realm, ng mga bagay na kung saan nakikipagbaka tayo pero mali minsan yung pakikipagbaka natin kasi mali naman yung laban natin dahil may mas matitindi pang labanan na kung saan kapag yun ang nadil natin, mas madali nang madil yung ibang mga bagay sa ating buhay. Isa sa pinakamahirap na kalaban na yung kalaban na hindi mo nakikita. Kaya lang ang tao madalas na ang inuuna, yung nakikita niya. Kasi nga, of course, di niya naman makita yon. Pero kapag yun ay na-deal ng isang tao, magkakaroon ng napakalaking freedom, magkakaroon ng matinding kalayaan ng isang tao dahil sa bagay na yon. So pray for that series. Next week po, pag-uusapan natin. But let us end this series with a bang. Sinabi ko nga, itong dark nights na pinag-uusapan natin ngayon, lahat po tayo dumadaan sa mga dark nights ng buhay natin. Hindi po natin ito maiiwasan whether you like it or not. There are nights when grief steals our joy. Na kahit na gusto mong maging masaya, pero nandoon pa rin yung matinding kalungkutan sa buhay mo. Failure robs our confidence. Nangihina tayo dahil dun sa mga failures, nawawalan na tayo ng, alam niyo po yun, ng moral. Hindi na natin alam kung paano pa tayo babangon. Suffering weakens our faith dahil dun sa tindi ng hirap na pinagdadaanan natin, ang hirap na manampalataya na minsan kahit ang pilit natin. And silence causes us to question God. Lord, sinasamahan mo pa ba ako? Nandiyan ka pa po ba? Kasi nga wala tayong naririnig tila baga napakadilim. At alam niyo po, dito sa pag-uusapan natin ngayon, ganito ang sitwasyon ng Israel nang isulat ang Book of Lamentation. O kung sa Tagalog ay Panaghoy. Ganito ang kanilang sitwasyon. Alam niyo po ba that the Book of Lamentations was written after the destruction of Jerusalem in 586 BC. So lalatagan muna natin ito ng background para nang sa gayon mas nagiging malinaw yung ating pag-uusapan. Itong Lamentations, kaya may matinding pag-iyak, tad-tad to ng iyakan. Tad-tad ng iyakan itong Book of Lamentations na ito. Dahil nga wasak ang Jerusalem, sinunog ang templo, at dinala sa exile ang bayan ng Diyos. Na sa tingin ng tao, kapag titignan mo yung ganong sitwasyon, by the way, nagkaroon po dito ng 18 months na siege. 1.5 years na matinding gera nangyari. Halos ubusin sila. Winasak ang templo, 1.5 taon. Isipin po natin yun, 1.5 taon na ratratan ito, wasakan, patayan, sunugan ng mga bahay, sunugan ng mga establishments,
sunugan ng mga ari-arian nila. Ganun po yung nangyari dito. At ito po ang Book of Lamentations. Imagine na lang natin. Tapos na yung 1.5 years na ratratan dito ngayon. Dinala na in exile yung maraming mga Israelita o mga Hudyo dun sa kanilang pagkakaalipin. Nagkaroon ng parang death march doon. At sina Jeremiah at yung ilang mga tao na iwan dito. So dito, imagine natin, ito yung aftermath na tinatawag. Sa chapter 3, inilabas ni Jeremiah ang kanyang pain. Yung kanyang nararamdaman na hindi maganda talaga. In fact, kung mababasa natin sa chapter 3 verse 1, tinawag niya yung kanyang sarili na the man who was seen. Importante ito pagdating sa pag-unawa dito sa passage na ito. A man who has seen affliction. Kasi hindi lang niya nakikita yung, hindi na lang niya narinig yung kwento eh. Panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano, ng pagkasakop, panahon ng mga Kastila, hindi history ang kanyang karanasan dito. Ito ay personal na experience niya. Kaya ang tawag niya sa sarili niya, the man who has seen affliction. So ramdam niya yung pait. Ramdam niya yung pain. Ramdam niya yung kalungkutan. At ramdam niya yung kawalan ng pag-asa. So tapos na yung 1.5 years ng durugan dito. Kaya lang, durug na yung sitwasyon. Hindi nila alam paano sila makakapamuhay under the rule of Babylonian Empire. Sakop-sakop na sila ng ibang imperyo. Wasak ang kanilang pamilya, wasak ang kanilang bahay, marami silang mahal sa buhay na wala na. Kaya nga ang tanong, paano sila makakabangon? Ito pa maganda dito. Interesting. Ang Book of Lamentations may 5 chapters. First chapter, grief. Second chapter, grief. Kung mababasa natin sa chapter 4, grief. Sa chapter 5, grief. Kaya nga Lamentations eh. Pero meron sa chapter 3, gitna. Makikita natin doon yung good news. Kahit na isang chapter lang at iilan lang doon, lalo na yung sikat na chapter 3, verses 19 hanggang 20, yung the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So dun lumitaw yung verse na yon, o yung katulad ng kinanta natin kanina. So kahit na may chapters 1, 2, 4, 5 na puno ng grief, pero may chapter 3, kahit isa lang, kahit ilang verses lang, kahit napakaliit lang na pag-asa, even an iota of hope is still hope. Kaya nga sinabi ng Book of Ecclesiastes na mas mainam pa ang isang aso na buhay kaysa patay na leon. Kahit na hari ng kagubatan yan, patay naman, wala nang hinanga. Mas may pag-asa pa. Yung buhay, kahit na ang tawag sa kanila ay, lalo na dati, hindi naman halos pet yung aso. A living dog is better off than a dead lion. Sinabing ganon. Kasi may pag-asa pa eh. Kaya nga even na iota of hope, it's still hope. Sabi nga po natin, hope. May pag-asa ka pa. Kaya habang may buhay, may pag-asa. So hindi ang darkness ang may last words. Ang Diyos pa rin ang may last words. Kaya nga sinabi ni Charles Spurgeon, the brightest gems have come from the darkest minds. Ulitin ko. The brightest gems have come from the darkest minds. Doon mo makikita yung kinang ng isang precious stone sa kalagitnaan ng kadiliman. So indeed, God often brings our greatest hope after our darkest night. Sinabi ko nga po, itong Lamentations, ito yung
para mas madali natin ma-imagine siya. Ito yung aftermath. Yes, tapos na. Yung breakup, pero ang sakit-sakit pa rin. Tapos na yung rejection, pero paulit-ulit pa rin sa isip. Tapos na yung nangyaring confrontation, pero sakit-sakit pa rin. Tapos paano kami makakabangon after this? Paano kami makakabalik after this? Ano ang gagawin ko after nito? After ng pain, after ng suffering, ano ang gagawin namin? So meron pa rin ito matindi, may guilt. Na makikita tayo dito, may pain. May suffering pa rin dahil dun sa aftermath. So kitang-kita nila tong GPS na to. May guilt, may pain, may suffering pa rin. So ito yung pangyayari dito sa Book of Lamentations. So how can we find hope after life's darkest nights? Paano tayo makakahanap ng pag-asa? After ng mabibigat na pangyayari sa ating buhay, but still, ramdam pa rin natin yung guilt, ramdam pa rin natin yung pain, ramdam pa rin natin yung suffering. I want you to open your Bible with me in Lamentations chapter 3, verses 19 hanggang 26. Lamentations chapter 3, verses 19 hanggang 26. Ang may akda po, traditionally, ng Book of Lamentations, walang iba kundi si Jeremiah. Siya po ay tinatawag na the weeping prophet. Kaya nga sa kanya, siya ang kinukonsider ng mas marami na author nito. Kasi makikita natin sa Book of Jeremiah, puro iyakan yung pinaggagawa. Matinding iyakan yung nangyayari doon. Dito kaya panaghoy siya. Kaya matinding iyakan din, kaya Lamentations. Itong book na ito. Kaya lang, still, sinabi ko nga po, chapter 1, grief. Chapter 2, grief. Chapter 4, grief. Chapter 5, grief. Pero yung chapter 3, may good news. So how can we find hope after life's greatest nights? I don't know kung sino po sa atin ngayon. May nararanasan kang, ito yung aftermath ng mga pangyayari. Yung sinabi kong GPS kanina, may guilt, may pain, still may suffering after ng isang matinding dilubyo na nangyari sa iyong buhay. Sa iyong past, maybe kahapon lang, or maybe last month, last year, but still, ramdam pa rin. Ramdam pa rin yung maybe consequence ng mga pangyayari, or maybe yung ginawa ng ibang tao, na feeling natin, wasak yung Jerusalem ng panahon na ito, lalo na yung temple. Paano kami babangon na ito? Yung nakakapanlumo, paano pa ako babangon? Anong gagawin ko after this? So dito tuturuan tayo. Today, Jeremiah teaches us how to move from despair to hope. Paano tayo makaka-move from despair to hope? So join me in our message today entitled Life After Dark. Life After Dark. How can we find hope after life's greatest nights? Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at mapagpala ngayong araw na ito. Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. Makikita po natin ito kung paano tayo makakabangon, paano tayo makakahanap ng pag-asa, still kahit na maliit na pag-asa, pag-asa pa rin siya. Sinabi ko nga po, at higit sa lahat, sabi ng Bible, mas mainam pa ang aso na buhay kaysa leon na patay. Kasi nga, may pag-asa pa yon. Kaya kung ikaw ngayon, maybe nakakaranas ka ng guilt, pain, and suffering sa iyong buhay, hanggat humihinga ka pa, may pag-asa ka pa.
Kaya kung i-end ng isang tao ang anumang bagay, maging ang kanyang buhay, pero buhay pa naman siya dahil nakakaranas siya ng pagsubok, hindi ko kinakancel yung pangyayari sa buhay mo o sa naranasan mo. Hindi natin dinidiscredit yon dahil the pain is real. Yung nagawa, totoo naman talaga. But kung humihinga ka pa, pwede pang makabangon. Kung di ka na humihinga, doon ka na mahihirapan bumangon. Kasi di ka na nakakahinga eh. So kahit na ano nangyari sa buhay mo, makakabalik ka pa rin. Natandaan ko po, before tayo doon sa first point natin, nung ako po ay nagtinong mag-aral, dahil nga struggle talaga eh. Nahuli talaga ako, kaya natamaran ko talagang mag-aral. Eto na, pasok ng Bible School. Pinilit ko talaga, kahit pilit talaga, yung mga pangyayari. Pinilit ko sumama sa matitino, pinilit ko magbasa kahit inaantok ako. Pinilit ko magsumikap, kahit na nandoon pa rin yung hatak ng mundo. Kasi gusto ko magbago eh. Di eto na, maganda yung grades. Tapos isa sa paborito kong subject, binigyan ako ng napakababang grades. Siyempre, nangangarap ka na makaranas man lang ng, alam mo, graduate ka with flying colors, tapos magkakaroon ka ng ganitong grade na kung saan magbibigay ng dungis. O kaya parang magtatanggal ng pag-asa dun sa pangarap mo. Sabi ko, wag na lang kaya akong mag-aral na lang. Kasi wala din naman ito. Ibiruin mo. Ang dami mong magagandang grades dahil dun sa isang pangit na grade, parang gusto mong sumuko. Pero sinabi ko, bagsak na ba ako? Hindi naman na. Tapos na ba ang lahat? Ito na ba yung huling kurso? Hindi rin naman na. Ito na ba yung magde-define sa akin? Hindi rin naman na. Humihinga pa naman ako. Pwede pa naman ako makabawi. Dahil humihinga pa ako, edi pwede pa. Yun pala yung isang dark night na yon ng buhay ko. Yun ang mag-i-spark sa napakatinding journey ko pagdating sa pag-aaral. After that, yung certificate ko sa Bible School, nasundan siya ng bachelor, nasundan siya ng ilang mga master's degree, nasundan siya ng ilang mga doctorate degree, at tapos noon, binigyan na tayo ni Lord ng mga laude-laude sa mga kinuha natin. Pero paano yun kung sumuko ko? Paano yun kung umayaw na ako? Maybe this is the Lord's message for you today. Number 1, ano ang gagawin mo? Paano ka makakabangon after ng pinakamatinding dark night sa buhay mo? After that pain, after that yung pinakamatinding pangyayari sa buhay mo na ngayon nararanasan mo pa rin, may aftermath ng guilt, pain, and even suffering, ano ang gagawin mo? Number 1, in verses 21 hanggang 24, recall God's faithfulness. Sabi nga po natin, recall. Kapag may mga ganitong pangyayari sa ating buhay, importante dito yung pag-alaala kung paano naging faithful si Lord dati. Kasi why? Kung wala kang makitang maganda sa future, humugot ka ng maganda dun sa past. Maghanap ka pa rin kahit na napakaliit. Kasi nga walang ang makita dito, wala kang reference sa future mo eh. Because history is a mystery. Or your future is a mystery. Pero ang history natin, may babalikan ka dyan. Tiyak yan, may makikita ka. Ang future natin, masyadong mysterious yan. Maybe dahil sa grief, maybe dahil sa pain, maybe dahil sa suffering, naka-cloud yung mata natin. Wala tayong makitang maganda. Kung wala kang makitang maganda sa harapan mo, tumingin ka sa likod mo. Tingin ka sa likod mo ngayon, baka sakali. Nakuha natin yun, kasi yun, tiyak yun, may reference ka dun eh. Kung may mga pangit man, tiyak may magaganda pa rin na pangyayari sa buhay mo. Why? Nabuhay ka pa hanggang ngayon eh. May paghihirap, pero bakit ka nakausad? Tiyak yan, may makukuha at makukuha ka doon. Kaya nga sinabi sa verse 21, but this I call to mind. And therefore, I have hope. Ulitin ko po in verse 21. But this I call to mind.
and therefore, I have hope. So napakahalaga ng salitang but dito. Sabihin nga po natin but. Napansin niyo po, ang dami niyang karanasan na hindi maganda. May mga ganda siyang hindi nabanggit dun sa mga naunang mga verses, pero bigla kang magbabat-in ng ganito. But this I call to mind. My guilt, my pain, my suffering. I am a man who have seen affliction. But this I call to mind. Therefore, I have hope. So napakahalaga ng word na but dito. Because everything changes with this one little word. So Jeremiah intentionally interrupts this spiral of despair. Napaka-importante po niyang interruption na yan kahit sa depression, kahit sa mga failures natin, kahit na sa pag-overthink natin. Nako, napaka-importante nito. Dapat marunong ka mag-interrupt dyan. Pag tinuloy-tuloy mo yan, tutuloy yung spiral na yan. Pero kapag marunong kang mag-interrupt, sige na, hindi natin kinakailangan maging, alam niyo po yun, masyado tayong magkaroon ng hyper faith dito. Hindi, wag ka magbabanggit ng ganyan o kaya, hindi totoo yan. Totoo naman talaga yung nangyari sa buhay mo. Hindi ba kang iiyak? Hindi mo kang iiyak. Nalulungkot ka, naiiyak ka sa nangyari sa buhay. Okay lang yun. Okay lang umiyak. Okay lang magsabi ng nararamdaman. Sabi mo sa sarili mo, okay lang yun. But after that, you must know how to interrupt. Yung pangyayaring yun, kung kinakailangan mo i-express in a right way, express mo. Pero hindi mo kinakailangan ituloy-tuloy yun. Kinakailangan may interruption. Kinakailangan may but. This I call to mind. Teka lang. Parang ganun eh. Therefore, I have hope. Parang sinasabi niya, oo, masakit. Oo, madilim. Pero hindi ako magpapatalo sa iniisip ko. Ulitin ko. Oo, masakit. Oo, madilim. Pero hindi ako magpapatalo sa iniisip ko. This I call to mind. Naglalagay siya ng panibagong input sa sarili niya. Kasi kakainin nga siya ng napakadilim na pangyayari. Kapag wala kang nilagay na ganyan, tatagilid ka talaga. Kung napaka-mysterious o binabalutan tayo ng kadiliman dito sa present at lalo na sa future natin, humugot ko dun sa past mo. Yes, may hindi maganda, pero tiyak may reference ka dun, may makikita ka pa rin dun. May marerecall ka pa rin na faithfulness ng Panginoon sa'yo. Balik ka nung wala kayong makain nung bata ka. Buhay ka pa rin naman. Sabi mo, wala. Meron naman eh. Paano ka nakausad? Paano nyo napagtagumpayan yung mga pagsubok nyo dati? Tiyak yan, may makukuha at makukuha ka doon. Alam nyo po, yung phrase na I call to mind ay mula sa Hebrew word na ang ibig sabihin ay ibalik, balikan o i-direct or i-redirect yung isip. Kinakailangan may i-redirect natin ang ating isip. Therefore, hope is not accidental. Ulitin ko po. Ang hope ay hindi accidental. Hope begins when you choose what you remember. Ulitin ko po. Hope begins when you choose what you remember. Sinasadya talaga siya. Kung gusto natin magkaroon ng pag-asa ang ating isip, ang ating puso, ang ating buhay, sadyain mo na humanap ng pag-asa, na mag-recall ng pag-asang ito. Ngayon, ang maganda dito, ano ang inalala ni Jeremiah na pwede din nating hugutan dito ngayon? Ano yung inalala niya? Number one, God's
Steadfast love. Kaya sinabi dun sa verse 22a, the steadfast love of the Lord never ceases. Napansin niyo po? May guilt, may pain, may suffering, but I call this to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. Yun yung inalala niya. Alam niyo po yung word na steadfast love, isa po ito sa pinakamayaman na salita sa Old Testament. Ito yung Hebrew word na hesed. This is one of the richest words in the Old Testament. Ang ibig sabihin nito, covenant love, loyal love, unfailing kindness, faithful commitment. Ibig sabihin, hindi nakadepende ang pagmamahal ng Diyos sa performance mo. Hindi doon nakadepende. Kasi alam ni Lord, pwede tayong mag-fail. Pwede tayong madapa. Alam mo, nakabase ito sa katapatan niya. Hindi nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa galing mo. Nakabase ang pagmamahal ng Diyos sa katapatan niya. Pwede ako mag-fail sa exam ko. Pwede ako magkamali sa mga desisyon ko sa buhay. Na kung saan kakain sa akin. At mahirapan ako muli magkaroon ng moral para may ayos ko buhay ko. Kaya lang ang maganda, tama sablay ako, pero may Diyos na kung saan may covenant sa akin. Yung Diyos na tumawag sa akin dati nung wasak ang buhay ko, ay siya pa rin Diyos na kayang mag-ayos sa panahon ng pain ko. Natanda mo dati nung bago ka makakilala sa Panginoon, wasak naman yung buhay mo. Mas madumi ka nga dati. Therefore, kung ikaw man ay nadapa at nasugatan, yung same God na nagligtas sa'yo nung hindi ka pa niya anak, nung ikaw ay makasalanan pa, ngayong anak ka na niya, siya pa rin yung same God, higit sa lahat, na magmamahal sa'yo, magbabangon sa'yo, at magpapagaling sa mga sugat mo. Amen po ba? Kamumpurihin natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Yun yung alalahanin mo, yung steadfast love. Kaya nga hindi pwedeng nahihirapan yung mga translators dito na i-translate sa one word lang. Kaya nga nilagay, instead na hesed, one word, steadfast love, loyal love, covenant love. Ano pang inalala niya dito? God's compassion. 22b naman siya. The steadfast love of the Lord never ceases, 22a. Yung 22b, His mercies never come to an end. Inalala niya yung steadfast na pagmamahal ng ating Panginoon. Yung napaka-espesyal na word na hesed na yon. Covenant siya eh. Yes, pwedeng magkasala ang anak ko. Yes, pwede ako magkasala sa magulang ko. Pero nakakauwi ako sa bahay. Bakit? Anak pa rin ako ng tatay ko sa nanay ko eh. Pwede nila akong disiplinahin dahil gusto nilang lumaki ako ng mabuting tao. Pero still, may covenant sila bilang mga magulang ko. Napansin mo, ilang beses ka nagkasala nung bata ka. Nakakain ka pa rin naman, binigyan ka pa rin ng baon. Nakuha niyo po yun, yung covenant love na yun. Bira. Tumakas ako sa bahay, nahakbangan ko dati yung, kasi ang pambihira, napakatindi magdisiplina ng tatay ko. Nanay ko naman, tatali ka nun. Sobrang kakulitan. Pero mas makulit talaga ako. Tulog daw kami, pag tulog na sila, takasan na yan. Problemahin mo na lang kung paano ka uuwi. Pagtapos nung, kasi naglalaro kayo eh. Wala na, pagtapos ng laro, kalungkutan na yan, paano ko uuwi? Sabi ko, di uwi na lang ako. Kung paluin ako. Nanay ko pa rin naman yan, sa katatay ko pa rin naman yan eh. Nakuha po natin yun. Hindi dahil sa ina-abuse natin yun, still didisiplinahan nila ako. Pero alam ko may uuwian ako. Ano man ang nangyari sa buhay mo, alam mo, may tatay ka sa langit na uuwian pa rin. May Diyos ka na sa langit na kung saan mapagmahal pa rin. May Jesus ka na kung saan mas mahal ka kaysa sa past mo, ay kaysa sa pangyayari na hindi maganda sa buhay mo. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. And then God's compassion. His mercies never come to an end. Inalala niya yung habag ng Diyos.
mercies. Alam niyo po, nanggaling yan, yung word na mercy ay galing sa Hebrew word na womb. Biruin mo yun? Yung mercy, womb. Sinapupunan. Yung Hebrew word na mercy, it pictures the tender compassion of a loving parent. Picture ito ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. So ganito kalalim yung awa ng Diyos sa atin. God's mercy is deeply personal. Hindi yan yung awa lang. Awa dahil nakita mo, ay, nakakaaway na mamalimos, bigyan ko nga niyan. Ay, nakakaawa yung walang makain. Iba yon, awa din yon. Pero yung anak mo, nasasaktan, pampera. Ako, kahit gaano ko katibay. Nagpa-circumcise si JC, last 3 weeks yata, o 1 month. Nag-iiyak eh. Kala mo mahihimatay, napalapit pa rin ako eh. Yun din na mahirap kapag kaibigan mo yung doktor eh. Masusugod mo pa rin eh. Pero maiintindihan mo eh. Nawakan ko pa rin yung kamay. Pero kung nasa labas ako, yaan mo na lang yan eh. Kung di ko kakilala yun, wala akong magagawa dyan. Alam ko naman, di na makakamatay masyado yan eh. So ko pa rin nga, masasaktan ng bahagya eh. Pero mahirap pa rin eh. Napansin natin, iba yung naawa ka sa ibang tao. Pero iba yung anak mo, nakakaranas nito. Nakukuha niyo po ba ito? Iba yung awa, ganito yung nararamdaman ni Lord. Yung compassion, yung mercy pala, womb. Ganito kalalim yung mercy ni Lord. Deeply personal. God is so compassionate with you, with His children. Pambira. Iba to, tatay ko pa rin to sa langit. Matindi yung pagmamahal nito, maawain nga to sa iba. Sa iba, hindi niya naman kamag-anak, sa akin pa na anak niya. Nakuha po natin yun. Ganon yung mercy dito, inaalala niya. Pangatlo, God's faithfulness. In verse 23 naman, yung inaalala niya, they are new every morning. Great is your faithfulness. So inalala niya yung katapatan ng Diyos. Ito yung Hebrew word na ang ibig sabihin ay steadfastness, reliability, trustworthiness. Pagkakatiwalaan ko itong Diyos na ito, na alam niya ang ginagawa niya. Na hindi lamang basta nangyari ito, may purpose si Lord sa mga pangyayaring ito sa aming buhay. Yes, dinisiplina niya kami, katigasan ng ulo namin, sumasamba kami sa Diyos-Diyosan, kinalimutan namin siya, pero yung Diyos namin, faithful siya. Yung kanyang pagmamahal, they are new every morning. Nakuha po ba natin itong new every morning? Ano man na nangyari sa iyo kahapon, tandaan mo may bukas pa rin na darating. Ang matindi, hindi expired. Hindi pangat. Katulad ng kinain mo kanina. Yung ilang beses nang niluto, yung hindi na fresh. Nakuha po natin, yung mahilig tayo ng ganun eh, no? Lalo na sa ating mga Pilipino, yung kanin natin, bahaw ba tawag doon? Tama. Hilig natin ng ganun. Pero yung minsan, forced na eh. Kung ano yung luto sa umaga, ganun na hanggang madaling araw. Okay din naman, pero masarap ang fresh. Ganito daw yung pagmamahal ng Panginoon. Ganito yung faithfulness niya. They are new every morning. Tandaan mo, ang katapatan ng Diyos sa'yo, hindi mo lang maaasahan sa katapatan niya kahapon. Laging fresh ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Hindi siya expired, hindi siya luma. Laging bago tuwing umaga. Amen. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. So inalala niya ito. Ang ibig sabihin niya, maaasahan mo yun. Kasi bago eh. Kapag bibili tayo, lalo bibili ka ng isda, bibili ka ng karne, ay dapat marunong kang tumingin sa fresh. Why? Baka magkamali ka ng bili. Sumakit pa tiyan mo dyan. Kung sana expert ka lang. Kaya lang ang problema, hindi naman lahat tayo expert. Fresh ba tong karne? Baka kinulayan. Fresh ba tong isda? Di natin alam. Eh dahil hindi mo alam, madaling magoyo.
Nakapo natin siya. Kaya tanging ang Diyos lamang ang mapagkakatiwalaan natin. Kasi pwedeng mag-offer ang mundo, akala natin okay. Pero mas mapagkakatiwalaan mo. Kaya nga minsan, lalo na ngayon marami nang natututong mag-invest. Halimbawa, doon ka sa type ng investment, kung magaling ka sa stocks, o kung hindi naman yon yung linya mo, dito ka sa gold. Kaya lang still, nakakatakot pa rin, baka magoyo ko. Kaya maraming mga bumibili ng ginto, doon na sa mapagkakatiwalaan. Nasa social media, yung kilala na, yung kilala yung mga sanglaan, yung kilala yung ibang mga bangko, doon na bumibili ng mga gold bars. Why? Di bali may patong ng bahagya, doon na ako sa sigurado ko kaysa magoyo ko dito. Tandaan mo, pwede kang magoyo, pwede kang masaktan ng mga tao, sinasadya at di sinasadya. Pwede kang maloko ng mga tao, o ma-disappoint ng mga tao, sinasadya o di sinasadya. Kasi hindi ka naman talaga sure eh. Pero maniwala ka, si Lord, you will never be disappointed. Kasi si Lord, number 1 yan. Trusted ang faithfulness ng Panginoon. Pag bumalik ka sa Kanya, pag lumapit ka sa Kanya, pag umasa ka sa Kanya, maniwala ka, number 1 ng Diyos na mapagkakatiwalaan. Subok na matibay, supog na matatag, laging steadfast. Ang love ng Panginoon, steadfast, lagi siyang maaasahan. Hindi naluluma. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi naluluma. Hindi naluluma ang faithfulness ng ating Panginoon. Lagi mo itong maaasahan. Hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Kaya sinabi ni Jeremiah, ang matindi dito sa verse 24a, I say to myself, the Lord is my portion. The Lord is my portion. Alam niyo po ibig sabihin nun? The Lord is my portion. He is my inheritance. Sigurado meron ako dito. Mawala man ang lahat sa Kanya. Pero na-realize ni Jeremiah dito na kapag nasa iyo pa rin ang Diyos, hindi ka pa rin talunan. Naka mo yan, the Lord is my portion. Ang tanong ngayon, nasa iyo ba si Lord? Kung nasa iyo ang Panginoon, ano man na nangyari sa iyo in the past, ano man na nangyayari sa iyo ngayon, hindi ka pa rin talunan. Kapag nasa iyo si Lord, you are always on a winning side. Because the Lord is your portion. Malinaw ba to that the Lord is your portion? Tama yan, nasasaktan ako. Tama yan, nagkamali ako. But the Lord is my portion. Nasa akin si Lord. He still possessed the greatest treasure para sa Kanya. Yes. Wasak yung templo. Wasak yung mga establishments. Wala na yung iba nilang mahal sa buhay. Noong 586 BC. Destruction ng Jerusalem. Marami nang nawala, pero ang matindi si Lord hindi pa rin nawawala. Therefore, may pag-asa pa rin siya, makakabangon pa rin siya, makakabalik pa rin sila, at kaya pa rin nilang mag-move on. Dahil nawala man ng iba, still si Lord nandiyan pa. Nawala man ng iba, nawalan ka man ng cellphone, nawalan ka man ng mga bagay-bagay sa buhay, marami man nawala, tandaan mo si Lord hindi mawawala. Portion mo ang Panginoon, therefore may pag-asa ka lagi kapag si Lord ang kasama mo. Amen. Come on, praise the Lord. Kaya sinabi ni A.W. Tozer, what comes into your minds when we think about God is the most important thing about us. Ibig sabihin, kung ano ang pumapasok sa isip natin kapag iniisip natin ng Diyos, yun ang pinakamahalagang bagay tungkol sa atin. Sa madaling salita, your view of God shapes your view of life. Your view of God shapes your view of life. Kung paano mo kilala ang Diyos, ganun din ang magiging takbo ng buhay mo. Kaya napaka-importante ng pagkakilala kay Lord. Hindi dapat siya superficial. Hindi dapat kung paano siya ipinipresent ng social media. Hindi kung paano siya ipinipresent lamang ng artificial intelligence. Ng mababaw na kapamaraanan. Kasi your view of God shapes your life. Kung naniniwala kang ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, makapangyarihan at tapat, iba ang magiging paraan ng iyong pamumuhay. Pero kung ang iniisip mong ang Diyos ay malayo, walang pakialam sa'yo, laging galit, maaapektuhin din ang iyong faith, maaapektuhan ang iyong decision, maaapektuhan kahit relasyon mo sa Kanya. Madalas kasi,
Mas kabisado pa natin ang failures natin kaysa faithfulness ng Diyos. Ulitin ko madalas mas kabisado pa natin yung mga failures natin kaysa faithfulness ng Diyos. Kaya tumatagilid ang buhay ng isang tao. Pero tinuturuan tayo ni Jeremiah na baliktarin yun. Dahil hindi nagbabago ang pagmamahal, ang awa at katapatan ng ating Panginoon. So kapag discouraged ka, alalahanin ang faithfulness ng Diyos kaysa sa failures mo. Balikan ang promises niya kaysa fears mo. Simulan ang bawat umaga sa pagpapasalamat, sa bagong awa, sa bagong habag ng ating Panginoon. So never let today's pain erase yesterday's testimonies. Never let today's pain erase yesterday's testimony. Yung testimony mo, kahit nasabihin natin history yan, mahuhugutan mo pa rin yan. Kung paano naging tapat ang Panginoon kahapon, kahit na isang chapter lang to. Kahit na yung chapters 1, 2, 4, 5 ay puno ng grief, still may good news pa rin. Kahit maliit na pag-asa, pag-asa pa rin. Kaya yun ang huhugutan natin. Pangalawa, makikita natin ito in verses 25 hanggang 30. Paano tayo makakabangon mula dito sa aftermath na ito? Kahit na tapos na, but still nandoon pa rin yung guilt, nandoon pa rin yung pain, nandoon pa rin yung suffering. Number 2, rest in God's timing. Sabihin nga po natin, timing. Ganda nito. Tingnan niyo po. Makikita din natin ito in verse 25. Tingnan niyo po. Sabi ni Jeremiah, "The Lord is good to those who wait for Him." Ganda nito. The Lord is good to those who wait for Him. So Jeremiah shifts from remembering to waiting. Nag-shift siya from remembering to waiting. Yung word na wait in Hebrew, ang ibig sabihin nito, wait expectantly. Hindi yung naghihintay na kung ano-ano yung gumugulo sa isip niya. Naghihintay siya na may expectation. Hope with confidence. To trust patiently. Ang ibig sabihin, nagtitiwala siya na may pasensya, na may confidence, na may expectation. Sa Bible po, ang paghihintay ay hindi pagiging tamad. Kaya laging sinasabi, ang waiting sa Bible, hindi siya passive. Ito po ay active faith. Ang tunay na paghihintay, hindi passive. Kayo naghihintay, natatayo lang, hindi po ganun talaga yung waiting. Ang tunay na naghihintay, active yung kanyang pananampalataya. Umaasa pa rin siya. Patuloy ka nagtitiwala kahit hindi pa dumadating ang sagot. Sabi niya sa verse 26, "It is good that one should wait quietly." Ito maganda. Sabi niya dito, tignan niyo po, "It is good that one should wait quietly." Hindi ibig sabihin po nito na sumuko na siya, quiet ka na lang sa mga nangyayari. Ibig sabihin, magkaroon ng calm confidence. Kumalma ka. Habang naghihintay. Hindi yung parang masyado ka natataranta. Noong nakaraan po, may conference ng mga pastors doon sa Luzon Conference nila, ginanap po sa Cainta. Isa pong malaking grupo dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kinuha po nila akong speaker. Doon, sabi ko kaya maraming mga pastor na scam ngayon kapag wala ng pera, kung ano-ano na, pasok na sa kung ano-ano. Investment na ganito, yung mga alok na ganito, yung mga alok na ganyan. Kasi pag wala ka, nagwawala ka. O sino dito, kapag nagsiswimming ka, akala mo kagagaganyan mo, lulutang ka. Lalo kang lumulubog. Natural sa tao na lumutang. Basta wag kang malikot. Nakapa natin, natural sa tao pala lumulutang siya. Kaya lang, dahil sa gusto dating makaahon, gusto dating makabangon, gumagawa tayo ng sarili nating aksyon. Hindi ka kalmado. Ngayon, lalo kang lumulubog. Kaya dito, rest in God's timing. The Lord is good to those who wait for Him. It is good that one should wait quietly. So binanggit din ni Jeremiah dito yung word na yoke in verse 27. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Ang ganda nitong
progress dito. Napaka-progressive siya. Tignan niyo po ulit, verse 27. It is good for a man that he bear the yoke of his youth. Ang yoke po ay simbolo ng training at discipline. Ang ganda pala, no? Habang naghihintay ka, mag-training ka at disiplinahin mo ang sarili mo. Hindi naman bawal mag-pray na mapapangasawa mo. Kaya lang asan training mo. Hindi ka pa nga marunong magligpit ng hinigaan mo eh. Wala ka pa pabili ng underwear. Paano ka bibili ng diaper? Sarili mong susuotin, hindi mo kayang bilhin. So habang nangangarap ka, i-prepare mo yung sarili mo sa pangarap mo. Habang nagpipray ka ng Mr. Right at Miss Right, maging Mr. Right ka o maging Miss Right ka. Pag naghahanap ka ng tama, maging tama ka muna para sa tama ka mapunta. Amen po ba? Come on, purihin natin ang Panginoon. Kapag naghahanap ka ng tamang negosyo, itama muna natin ang mindset natin para hindi tayo sa scam mapunta. Kaya dito, sinabi niya, it is good for man that he bear the yoke of his youth, training and discipline. Ngayon ang tanong, ano ba pinagpipray mo? Wait quietly. Kalma. Nag-fail ka? Lahat naman nag-fail eh. Kaya lang, habang naghihintay ka, anong gagawin mo? Kumalma ka, mag-training ka. Dito ka matuto ng disiplina ngayon. Yung iba, tira ng tira. Pagaspas ng pagaspas. Sige. Nagwawala. Huwag kang magwala. Dinidisiplina ka lang eh. Tinuturuan ka lang. Hindi naman sinabing huwag kang mag-cellphone habang buhay. Kaya alam, kulang na lang, dumikit na yung TikTok dyan sa eyeballs mo. Mabubulag ka nga, dinidisiplina ka nga. Hindi ka na makapag-aral, hindi ka na ganito. Hindi mo na magawa ito. Disiplinahin mo yung sarili mo ngayon habang naghihintay ka. Ibagay mo yung sarili mo dun sa pangarap mo. Training, discipline. So God sometimes allow difficult seasons because He is preparing mature disciples. Inalaw niya. Kaya nga napaka-importante na mag-rest tayo dun sa timing ng Diyos. Because waiting is not wasted time. Waiting is spiritual formation. Hindi ka nagsasayang ng oras kapag sa panahon na nagtitraining ka, sa panahon na dinidisiplin mo ang sarili mo. Piniprepare mo yung sarili mo maging champion. Piniprepare mo yung sarili mo huwag maging mahina na nilalang. Piniprepare natin yung sarili natin para sa mga matitinding laban ng buhay. Sabi po ni Oswald Chambers, God gives us His time. Ulitin ko God gives us His time. Because He is preparing us for His purposes. Kaya nga, in God's time, timing ni Lord, hindi timeline mo. Muranda ng warada, timeline mo. Hindi. God's will, God's will. Anong God's will? Timeline mo eh. Pero, sabi niya, ni Oswald St. Chambers, He gives us His time because He's preparing us for His purpose. Tingnan ng Bible. Joseph waited 13 years. Moses waited 40 years. David waited bago naging hari. Jesus waited 30 years bago nagsimula ng ministry. At itong waiting na ito, makikita natin si Jesus, nakikinig siya sa mga doctors. Nakikinig siya sa mga galing, nag-o-observe siya. Even Moses, napakatindi ng training niya. Kahit si Joseph, masakit ba yung nangyari sa kanya? Bago siya nailuklok sa isa sa pinakamataas na posisyon. Preparation time. Training. So kung ang mga pinakamagagaling na lingkod ng Diyos ay naghihintay, bakit natin iniisip na exempted tayo? Di ba? Kung yung mga pinakamahuhusay naghihintay, hindi natin pwedeng isipin na exempted tayo doon. God's greatest servants often experience God's longest waiting rooms. Ulitin ko po. God's greatest servants often experience God's longest waiting room. So huwag mong isipin na ang delay ay denial. So habang naghihintay, continue praying, continue obeying, continue worshiping, continue serving.
Why? Because God is doing unseen work in you, in your life. Litin ko po, God is doing unseen work in your life before He does visible work through you. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa loob mo bago siya gumagawa sa pamamagitan mo. Ibig sabihin, may aayusin muna si Lord sa'yo bago siya may ipaayos sa'yo. May aayusin muna si Lord sa'yo at sa akin bago siya may ipaayos sa atin. Mas magaling tayo ngayon. Mas mahusay tayo ngayon. Ibang klase ang timing ni Lord. Nakuha po natin siya, pag timing ni Lord, hinog. Ang sarap. Hindi mo iluluwa. Kasi hindi siya hinog sa pilit. Kaya ikaw, ngayon, kapag nasa waiting time ka, training time yan. Preparation time yan. Praying time yan. Habang wala pa yung pinagpipray mo, ipag-pray mo din yung sarili mo na maging bagay doon. Gusto mo magandang negosyo? I-prepare mo yung sarili mo, ang tamang puso, endurance, character, competence, chemistry. Pagpipray natin siya. Nagpipray ka ng Mr. Right, Miss Right. Maging Mr. Right ka muna, maging Miss Right ka muna. Gusto mo ba salangan tama, ikaw mali? Ang tao nagpipray, Lord, bigyan mo po ako ng tama. Pero hindi niya pinagpipray, Lord, itama mo nga rin po ako, Lord. Hawa natin siya. Maganda nagpipray tayo ng tama, pero itama tayo ng Panginoon bago siya may ipatama sa atin. Iayos muna tayo ni Lord bago siya may ipaayos sa atin. Kaya sa lahat ng pinagdaanan mo, maniwala ka, ayusan yan. Tinitrain ka ng Panginoon kasi may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Tandaan natin, waiting time is not a wasted time. Yung waiting time na yan, preparation ni Lord sa magandang future mo. Come on, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Last but definitely not the least, makikita natin ito in verses 31 hanggang 33. Anong gagawin natin? Rely on God's purpose. Ito maganda to. Sabi nga po natin, purpose. Magre-rely tayo sa purpose ng Panginoon para makayanan natin yung aftermath na yon. Na kahit na may guilt, kahit na may pain, kahit na may suffering, sumandal ka dun sa dahilan ni Lord, dun sa purpose ng ating Panginoon. Sinabi ni Jeremiah in verse 31, ito tignan niyo po, ganda. For the Lord will not cast off forever. The Lord will not cast off forever. Hindi habang buhay, hindi ako papansinin ni Lord. May dahilan ang discipline at training ng Diyos. Paulit-ulit niyang ipinapaalala na hindi kanya itatakwil habang buhay. For the Lord will not cast off forever. Mas malaki ang kanyang compassion kaysa sa kanyang judgment. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Hindi siya natutuwa na makita na habang buhay ka nasasaktan. Kaya sinabi sa verse 33, tignan nyo to. He does not afflict from His heart or grieve the children of men. Tignan nyo po, He does not afflict from His heart or grieve the children of men. Ibig sabihin, hindi masaya ang Diyos na magpadanas ng pain. Like a loving father correcting his child. God disciplines, aims at restoration, not destruction. Kaya nagdidisiplina si Lord. Ang aim nun, restoration, hindi destruction. Alam mo naman, mahirap mag-aral eh. Bakit mo ginagastusan pa yung paghihirap ng anak mo? Ang hirap pala mag-aral, ikaw nga hirap na hirap dati. Sabi ko nga, oo nga no. Ako nga dati, halos mahimatay na ako ka-aaral eh. Ayaw ko na nga eh. Bakit ginagastusan ko ang anak ko? Ito, mag-i-enrollment na naman sila. Meron na naman pasukan na itong August. Mahihirapan naman sila. Gagastusan mo yung paghihirap nila. Hindi ako masaya. Kapag sa panahon na puyat sila, babangon, parang sabi ko, matulog ka na lang. Naawa ko sa'yo. Yung nahihirapan na, halos butasin na yung notebook sa kasusulat. Di ba? Masakit yun sa pakiramdam natin. Pero alam natin, huhusay yung anak natin doon. Ito din dito. Kapag siya'y nagdidisiplina, ibig sabihin may purpose. Even his painful work is motivated by his faithful love. Kaya sabi ni C.S. Lewis, God whispers to us
in our pleasures, but shouts in our pains. Minsan, alam niyo po ba, ang pain, ang nagiging pinakamalakas na paalala ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya. Yung pain, yung nararanasan natin, yun yung pinakamalakas na paalala ng Diyos na alalahanin natin siya. Na bumalik tayo sa Kanya. Hindi dahil gusto niya tayong saktan, kundi dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong baguhin. Kaya minsan ginagamit ng Diyos ang suffering para mabuo ang karakter ni Kristo sa atin. Kahit na masakit sa isang sculptor, parang tinatapyas. Grabe, may tinatapyas, sayang yung kahoy. Sino kaya may ganun, no? Yung sculptor. Yung kahoy, nakakapanghinayang yung kahoy, pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Minsan nakala mo panghinayang lang yan. Pero yung lalabas na magandang image dyan, yun ang pinaka-importante sa lahat. Minsan masakit man, may tinatanggal si Lord, pride, anumang bagay, masakit man. Pero si Lord mas masaya sa kahihinatnan natin. Nagiging humble tayo, nagiging forgiving tayo, nagiging mapagmahal tayo, nagiging merciful din tayo. Why? Kasi yung reflection na ni Lord ang nagre-reflect sa atin. Ang importante, hindi yun natanggal sa atin. Ang importante, sino ang nag-remain sa atin? Si Lord. Ano nakikita sa atin? Christ-likeness ng Panginoon. Kapag si Lord na nakikita mo, regardless sa mga nawala sa buhay mo, maniwala ka, yun ang pinakamagandang pangyayari sa buhay mo kasi kita na si Jesus sa buhay natin. Come on, praise the Lord. For the Lord will not cast off forever. Pain has a purpose. Process has a purpose. Kaya nga sinabi ni Dr. Miles Monroe, when purpose is not known, abuse is inevitable. Yung word na abuse ay galing sa dalawang salita, abnormal use. Kapag hindi natin alam ang purpose, na-use natin abnormally ang isang bagay kasi hindi natin alam ang purpose. Pag hindi alam ng tao ang purpose ng pera, ma-abuse na yan. Pag hindi alam ng tao ang purpose ng relationship and even ng sex, ma-abuse niya yan. Magagawa sa hindi maganda. Pero kapag alam niya ang purpose, magainda ito sa kanyang buhay. Kaya nga when purpose is not known, abuse is inevitable. Pero pag alam mo ang purpose, instead of asking, why is this happening to me? Kaysa yun ang itanong natin, Lord, what are you accomplishing in me? Magtiwala ka na hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po balya ang plano ng Diyos. Patuloy pa rin gumagalaw ang layunin ng Diyos. Kung may Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Hindi nagtatapos doon. Kasi pag doon lang tayo, ba't may ganito pa rin na pangyayari sa buhay ko? Jeremiah 29:11, may maganda palang plano si Lord. Tignan mo kasi yung verse 10 pa atras. Kailangan may tapusin muna. Kailangan dumaan muna sila sa process. May plano si Lord, pero dumaan ka sa process. Pero tandaan natin, kapag may process si Lord na ginagawa sa buhay mo, tiyak yan magkakaroon ng progress ang buhay mo. Kaya yung mga pangyayaring yan, yung mga pangarap natin, pre-request natin na hindi pa nangyayari sa buhay natin, dumadaan ka lang sa process. May purpose si Lord. Kasi after ng process na yan, makakaranas ka ng napakagandang progress at masasabi mo na lang, buti na lang, hindi timeline ko ang nasunod. Buti na lang, timing ni Lord ang nasunod kasi may purpose si Lord dito sa pangyayari sa buhay ko. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Alam niyo po, tinuturo ni Jeremiah na ang tunay na pag-asa hindi galing sa pagbabago ng sitwasyon. Na hindi ganito yung tinuturo niya na kapag nabago ang sitwasyon, yan, may pag-asa na ako. Hindi ganun yung tinuturo dito sa Lamentation. Ang itinuturo sa atin dito sa passage na ito, na kahit hindi pa nababago ang sitwasyon, pwede ka pa rin umasa. Pwede pa rin tayong magkaroon ng hope. Kahit ganyan pa, laman ang bank account mo. Kahit ganyan pa, ugali ng anak mo. Pwede pa rin umasa. Pwede ba yun? Cool, assistant na yata ni Satanas tong anak ko eh. Pwede ba ako umasa? Maniwala ka. Ang dami dati katang kamay ni Satanas. Ngayon, nangunguna na sa paglilingkod ng Diyos. Paano kung mali yung pananaw niya pagdating sa hope?
didispatcha natin lahat ng taong masasama sa buhay natin. Ang alalahanin mo, tandaan natin po lagi na ang tunay na pag-asa ay galing sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Na kapag dumilim ang buhay natin, anong gagawin natin? Recall God's faithfulness. Rest in God's timing and rely on God's purpose. May dahilan pala kung bakit ako dumaan dito. May dahilan pala kung bakit hindi ko kaapelyido yung may-ari ng building na to. May dahilan pala kung bakit ako napunta sa ganitong apelyido. Bakit ako dumaan sa ganitong pinagdadaanan? Kasi marami rin palang dadaan dito. Na kapag ako yung tinanong, o kahit man lang mabasa yung ginawa ko, always remember this, that your testimony can unlock someone else's prison. Yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi maganda na napagtagumpayan mo, parang susi yan, na kapag binasa nila, tinanong ka nila, magpapakawala din sila sa pagkaalipin nila sa kanilang kahapon. Dahil may matatanungan sila eh. Dahil may makikita sila, dahil may magkwekwento sa kanila. Kaya nga, alam niyo po ba, ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ay ang Good Friday. Kasi susunod doon, di ba, tawag nila Black Saturday. Yun yung pinakamadilim na araw ng kasaysayan. My God, why have thou forsaken me? Yun yung pinakamadilim. Dumilim ang langit, namatay ang Panginoong Yesus. Mukhang tapos na ang lahat. Pero dumating ang Sunday morning. Pinatunayan ngayon ng resurrection na ang katahimikan ng Diyos ay hindi ibig sabihin sumusuko siya o sumuko siya. Dahil ang delay or dark nights sa Kanya ay hindi kailanman defeat. Bawat pagsikat ng araw ay paalala po ng inawit natin na great is thy faithfulness. They are new every morning. Kaya every time nagigising ka tuwing umaga, paalala yan, Lord, great is thy faithfulness. Panibagong umaga, bagong awa, bagong biyaya, bagong pag-asa, bagong simula. Marahil, ikaw ay nasa dark night ng iyong buhay ngayon. Maaring hindi agad nagbabago ang sitwasyon mo. Pero pwedeng mabago ang perspective mo. Piluin mong alalahanin ang naalala ni Jeremiah. Huwag mong i-anchor yung pag-asa mo sa nangyayari sa paligid mo. May aftermath nga eh. Pwedeng may consequence, pwedeng may guilt, pwedeng may matinding discipline, pwedeng may matinding training sa atin. Huwag mong i-anchor doon yung pag-asa mo. I-anchor mo yung hope mo sa Diyos na napatunayan ng tapat noon, tapat ngayon, at magiging tapat magpakailanman. Always remember that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung Lord na nagpatawad sa iyo dati, siya pa rin Diyos na magpapatawad sa iyo ngayon. Yung Diyos na tumanggap sa iyo dati, siya pa rin tatanggap sa iyo ngayon. Yung Diyos na nagligtas sa iyo dati at nagbangon sa iyo dati, siya pa rin Diyos na magliligtas sa iyo at magbabangon sa iyo ngayon. Yung Diyos na nagpagaling sa iyo kahapon, siya pa rin magpapagaling ngayon, bukas at magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Lagi kang may maaasahan kapag kay Jesus ka umasa. Because every dark night, God still brings a new morning. Again, 1.5 years ng siege. 1.5 taon na ratratan, wasakan ng buhay, wasakan ng bahay, yung nangyari dito sa Book of Lamentations. Kaya nga iyakan eh. Ang nangyari, 1.5 years. So while it is post-invasion, hindi pa rin nila alam paano kami makakabangon ng bagong buhay dito sa Babylonian Empire. At ito yung sinabi niya sa verse 1. Kung papansin natin, binanggit ko kanina, I am the man who has seen affliction. Kaya kitang-kita niya talaga eh. Kaya iyak tang iyak si Jeremiah, weeping prophet. I am the man who has seen affliction.
by the rod of the Lord's wrath. Ito maganda. Basahin ko na lang po sa inyo sa Tagalog. Tingnan nyo. Sabi niya dito, ang bihira. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Ito matindi sa verse 2, pakinggan niyo po. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Bihira. Dark night. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Yung wala kang makita, Lord. Tanda ko na, Lord. Pag-iwanan na yata ako. Nakailang try na ako. Nakailang pagkakamali na ako. Nakailang lugi na ako. Nakailang dapa na ako, Lord. Nakailang sub-sub na ako, Lord. Nakailang bagsak na ako, Lord. Wala ka na nakikitang liwanag ngayon. Napakadilim na ng buhay. Napakadilim ng future. Pero biglang tumungtong yung verse 23. Because, verse 22 saka 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Tignan nyo wasak yung mga bagay, pero buhay pa siya. Maraming nawasak, pero nag-i-exist pa siya. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Buhay pa ako. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is their faithfulness. Therefore, listen to this as we end. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Hindi ka pa consumed. Humihinga ka pa ba? Yes. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Pangit man na nakikita sa paligid, maganda pa rin ang magiging future mo kapag kasama mo ang Panginoong Hesukristo. If you're not dead, God's not done. The best is still ahead. I want you to close your eyes right now. Kung ikaw ito, na kung saan kanina pa kinakausap ng ating Panginoon, maybe para kang naidala sa napakadilim na sitwasyon ng buhay mo. Ano ko, Lord, makakabangon? Bata pa ako, wala akong kakayanan. Bata pa ako nakaranas nito. Lord, ilang taon na itong ganitong pangyayari. Lagi na lang ako nag-fail. May series of failure sa relationship, series of failure sa business, series of failure sa pag-aaral, sa ministry. Alalahanin mo, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kaya nandito ka pa ngayon, may hininga ka pa, may magandang future na naghihintay sa iyo. Makikita mo man ang kadiliman, tingnan mo na lang ang liwanag ng pag-asa sa ating Panginoon. Kung ikaw itong taong ito, nananalangin ka na, Lord, I want a new mercy. Lord, hindi yung bastang awa lang dahil wala kaming makain, dahil nasugatan kami, dahil umiiyak kami. Iba pa rin, Lord, yung awa mo. Yung mercy na nakalagay dito, yung womb. Awa ng isang magulang. Di man kami nakaranas noon sa iba o maging mahal namin sa buhay, we want to experience that mercy, Lord. We want to experience that great love, Lord. We want to experience that fresh faithfulness, Lord. If you want to accept this compassion of the Lord right now, napakaganda ng regalo sa iyo ng Panginoon, napakaganda ng habag niya. Kung ikaw itong taong ito, this is your first time that you really want to surrender everything to God today. At kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, you want a fresh start from the Lord, and with the Lord, right now. Bibilang ako ng 3, tataas mo na mabilis ang kamay mo. Habang ang lahat ay nakapikit, mananalangin tayo. Naniniwala ako, nihintay ni Lord ang iyong tinig na lumalapit sa Kanya ng buong puso. Magbibigay siya ng isang fresh na panimula para sa iyo. Lift up your hands. 1,
2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mabilis na panalangin lang at make it your personal prayer. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner. Today, Today, I accept you I accept you as my Lord and Savior. as my Lord and Savior. Save me. Save me. Give me a new life, Give me a new life, a new heart. a new heart. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap. Salamat po, Panginoon, dahil hindi expired ang habag mo. Salamat dahil hindi mo kami nakikitang strangers, Lord, kundi tinitignan mo kaming anak na nasaktan, anak na napariwara. Therefore, hindi sayang ang lahat ng luha ng iyong mga anak ngayon. And for all of these people right now who accepted you in their life, who surrendered their life to you, Lord, lahat ng tumalikod sa lumang buhay, tumaharap sa iyo ngayon, Panginoon, hindi magiging sayang ang lahat. May maganda kang purpose sa kanilang buhay. Father, I pray, God, na bigyan niyo po ng vision ng bawat isa. Lord, kinakalag ko anuman, Panginoon, kadiliman na inilalagay sa mata ng bawat isa na walang nakikitang pag-asa ngayong araw na ito. In the name of Jesus. Lord, I pray for our Jehovah Jireh, our provider. Makita kanila, Panginoon, na nagpo-provide sa kalagitnaan ng kawalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Makita kanilang Jehovah Rapha, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan sa kalagitnaan ng karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, abutin mo po ang bawat isa na nandirito ngayon. Father, I lift up to you these people. Ang tingin mo sa kanila, Panginoon, hindi stranger. But yung galing mismo sa iyo, Lord. Womb. Salamat po sa habag na napaka-personal, Panginoon. Lord, I pray, palakasin niyo po ang mga kamay na ito, Panginoon. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang mga kamay na ito, Panginoon. Bless the works of these hands. Nakapanakit man, nakasakit man, Panginoon. I pray, God, for your steadfast love, Lord, na maranasan at maramdaman ng bawat isa. Pagpapalain mo mga kamay na ito dahil magiging daluyan ng pagpapala ang mga kamay na ito, Panginoon, starting today and for the rest of this week. Salamat po, Panginoon, sa bagong simula. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pag-asa. Kaya sa Diyos na nagbibigay ng laging bagong pag-asa, Panginoon, sa Kanyang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. At may magsabi ng malakas na Amen. Lahat ng pinagpala, pinagaling, binigyan ng bagong umaga ng Panginoon. Malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw nito. Come on! Palakpak para kay Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin may papanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministering ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.